Ito'y hinango sa sulat ni Apostol Pablo sa Roma, Kabanatang 5, talatang 8 at 9. At ganito po ang ating mababasa. Datapwat, ipinagtagubilin ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin. Na nang tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay dahil sa atin. Lubha pa nga, ngayong inaaring ganap sa pamagitan ng kanyang dugo, ay mga liligtas tayo sa galit ng Diyos sa pamamagitan niya. Idagdag nawa ng Panginoon ang kanyang pagbabasa sa atin sa pagbabasa ng kanyang salita. Nag-uumbapaw ang aming mga saro sa kagalakan, aming Panginoon. Umaapaw ang kapasalmatan sa aming mga puso. Sa sama-samang pag-aangat ng haing pasasalamat sa iyo sa sandali po ito. Sapagkat ikaw ang aming Panginoon na buhay at hindi nagbabago ni walang anino ng pagbabago sa iyo. Ikaw ang aming Panginoon na siyang noon, ngayon at magpakailanman. Salamat po, Panginoon, sa iyong pagbibigay sa amin ng pagkakataon upang muli ay makasama ka namin sa dakong ito. Sa aming pagtitipong ito sa iyong pangalan, maramdaman namin na ikaw ang siyang naririto. Kung paano ipinangako mong kung saan ang 2 o 3 na nagkakatipon sa iyong pangalan ay naroroon ka sa kalagitnaan nila. Ang aming mapagpakumbabang dalangin nawa ay hindi lamang, Panginoon, na maramdaman namin ang iyong presensya sa aming kalagitnaan, kundi higit sa lahat ay marinig namin ang iyong tinig na mangungusap sa amin sa pamagitan ng pamamahayag ng iyong mga salita. At naway ilakip mo sa amin ang dagdag na pagpapala ang pagbabasbas sa pakinig ng iyong mga salita. Yamang ikaw din naman ang nagsabing higit na mapalad ang nakikinig at tumutupad sa iyong mga salita. At ito po ang aming hiling sa pamagitan ni Kristo Jesus na aming Panginoon at Tagapagligtas. Amen at amen. Sa pagkakataong ito, ngayong tayo nagkakatipon sa Panginoon, bagamat ang sangkatauhan na sangka-Kristyanuhan ay nagsasagawa ng pagdiriwang ng pangyayari ng sinasabing muling pagkabuhay ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Kristo Jesus. Subalit, nais kong lumisan sa kinaugalian. Sapagkat alam kong sa buong sanglinggo, walang ibang tinalakay na bagay kundi ang pag-ibig ng Diyos. Na ipinakita at ipinadama sa pamamagitan ni Kristo Jesus sa kanyang pag-aalay ng buhay, ang sakripisyo ni Kristo na siyang ipinangaral at ipinangangaral. At ang pangangaral na ito tungkol sa sakripisyo ni Kristo, ang tamang dahilan bakit ang pag-ibig ng Diyos ay matatalos na ipinahayag sa mga nasusulat. Pangkaraniwan ng nalalaman, ang nangyaring ito o kaganapan sa mahabang panahon ng nakalipas ay para sa kaligtasan ng sangkatauhan. Subalit, mahalagang maunawaan saang kaligtasan ang pinag-uusapan na kailangan.
Kaya nga, ang ating aralin na pagkain sa sandaling ito ay pinamagatan kong kaligtasan sa kagalitan, pag-ibig at pagkagalit. Bihira siguro nating marinig na magkakambal ang dalawang usaping ito na para baga kasing magkataliwas, malawak ang agwat ng pagkataliwas kung ang pag-uusapan ay pag-ibig at pagkagalit. Ang tinutukoy ko ay ang pag-ibig ng Diyos at pagkagalit ng Diyos. Hindi ito gaanong totoong pinapansin, ngunit basahin nating muli ang talatang batayan para sa araling pagkain, ang Roma, Kabanatang 5, talatang 8 at 9. Ganito ang ating mababasa. Datapwat, tagagbilin ng Diyos ang kanyang pag-ibig. Andun ang pag-ibig ng Diyos. Na nang tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay dahil sa atin. Ngunit ito ang karugtong. Luba pa nga, ngayong inaaring ganap sa pamagitan ng kanyang dugo, ang dugo ni Kristo Jesus, ay mangaligtas tayo sa galit ng Diyos. Naroon ang galit ng Diyos sa pamamagitan niya ni Kristo Jesus. Ngayong panahon, mas madalas tangi na pinaglalaan ng pansin ang pag-ibig ng Diyos. Hindi binibigyang pansin ang pagkagalit ng Diyos. Bagamat pinagtutuunan ng mahabang talakayan ang nakahigit na pag-ibig ng Diyos, sadyang iniiwasan naman na pag-usapan, inaayawan na paniwalaan ang mabagsik na galit ng Diyos. Merong umusbong pa nga na paniniwala na pinag-iba ang mababasa sa Biblia, magkaiba daw ang Diyos sa unang tipan, sapagkat ang Diyos sa unang tipan ay Diyos ng pagkagalit, tangi na namumuhi at palagi na naghihiganti. Samantalang ang Diyos daw ng ikalawang tipan ay Diyos ng pag-ibig, naggagawad ng awa at nagpapatawad ng sala. Na para nga ba na magkaiba ang Diyos? Iba nga ba ang Diyos ng unang tipan sa Diyos ng ikalawang tipan? Datapwat maliwanag mababasa sa Biblia na matatalos ang Diyos ay iisa nga. Deuteronomio 6.4, Marcos 12.29, ang sinasabi, ang Panginoon nating Diyos ay isang Panginoon. Maaring basahin Deuteronomio 4.35-39, Deuteronomio 32.39, Ikalawang Samuel 7.22, Unang mga Hari 8.60, Ikalawang Hari 8.5-15, 15.19, Unang Kronika 17.20, Nehemias 9.6, Mga Awit 18.31, Mga Awit 86.10, Isaias 37.16-20, 43, 10.11, 44, 6.8, 45, 5, 21, 22, 46, 9, Jeremías 16,
16, 10, 12, 12. Oseas 13:4, Joel 2:27, Zacarias 14:9 at Malaquias 2:10, Marcos 29:34, Romo 3:30, at Galacia 3:20, 1 Timoteo 1:17, 2 at 5, Santiago 2:19 at Judas 25. Lahat ay sinasabi ng Diyos ay iisa at hindi nagbabago. Gaya nga ng mababasa din sa Malaquias 3 at Santiago 17 na kung saan sinabi ng Diyos, ako ang Panginoon, hindi nagbabago. Santiago 1:17, walang pagbabago ang Diyos ni aninuman ng pag-iiba. Walang pag-aalinlangan mapag-unawa sa mababasa na iisa nga ang Diyos. At matatalos na hindi magkaiba ang Diyos sa dalawang tipan. Iisa ang Diyos ng lumang tipan at Diyos ng bagong tipan. Mangyari po sa panahon natin ngayon ay mas binibigyang diin. Walang iba kundi ang kalikasan ng Diyos ng pagiging mabuti. Ang Diyos na siyang mahabagin, maawain. Ang Diyos na puspos ng biyaya at kagandang loob, mapagpatawad, mabagal sa pagkagalit. Ang Diyos na pag-ibig. Ngunit, iniiwasan at tinatanggihan na pag-usapan. Kaakibat ng pag-ibig ng Diyos, mayroon din siyang pagkagalit. Maliwanag na inihayag sa ating talatang batayan at muli kong banggitin, ipinagtagubilin ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin. Muli, nabanggit ang pag-ibig ng Diyos. Ngunit karugtong, ang sabi ngayong inaaring ganap, ay mga liligtas tayo sa galit ng Diyos. Nabanggit ang galit ng Diyos. Nakita niyo sa isang talata, dalawang bagay ang nakaugnay sa pag-ibig ng Diyos at pagkagalit ng Diyos. Mahalagang mapag-usapang magkasamang dalawa para sa akin sa pagsusuri. Lubos lamang nating maunawaan ang pag-ibig ng Diyos. Kung hindi natin hiwalay ang usaping pagkagalit ng Diyos. Lalong tumitingkad na maliwanag ang pag-ibig ng Diyos kapag iniuugnay din ito sa kanyang pagkagalit. Ang totoong buong makatotohanan na mapagkikilanlan na lubos ang Diyos ay lubha na malaga na kapwa mapagunawa ang kanyang pag-ibig at pagkagalit bilang ang kanyang kalikasan. Kahit na hindi natin banggitin at sariwaing muli ang nangyari, nangyalay ni Kristo Jesus ang kanyang buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa babaw ng krus na pinagpakuan sa iya. Kapwa ating mamamalas ang dakilang pag-ibig ng Diyos. Ngunit gayon din ang bagsik ng galit ng Panginoon. Mismong si Kristo Jesus, naranasan niya ito, hindi ba't isa sa kanyang mga huling nawika, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan?
Dalawang katotohanan ang nahihiyag sa nasusulat sa dating talatang batayan. Nais kong pag-usapan natin ang dalawang bagay nito. Una, ang sabi, datapwat ipinagtagubilin ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin, na nang tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay dahil sa atin. Mabuting pansinin ang pag-ibig ng Diyos. Hindi ba nasusulat sa unang 1:4-8, this says, ang Diyos ay pag-ibig. At paano totoo na matingkad na nahayag ang nabanggit na pag-ibig? Ang pag-ibig ng Diyos. Hindi ko na palalawigin na ang pag-ibig na iyon ay tinutukoy sa wikang Grego na agape. Isang natatanging pag-ibig. Nakahigit na pag-ibig. Ang sabi ay pinagtagubilin. Sa wikang Grego, ang salitang pinagtagubilin ay sunistemi. Ibig sabihin, ipinakilala, ipinakita ng Diyos, pinatotohanan at pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig. Kagaya ng mga nasusulat, 1:3 gay na lamang ang alin, ang pagsinta ng Diyos na ibinigay ang kanyang bugtong na anak. Unang 1:4-9. Dito nahayag ang pag-ibig ng Diyos. Paano nahayag ang pag-ibig ng Diyos? Sinugo ng Diyos ang kanyang bugtong na anak. Sa wikang Grego, yung panero, ibig sabihin ay pinamalas. Ipinaranas ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa sanglibutan. Sinugo ang kanyang bugtong na anak. Sino itong sinugo? Unang 1:4-2-3-14. Napakalaga po kasi nito sa pananampalatayang Kristiyano. Sino itong sinugo? The anointed one, or the appointed one, the one who is sent, or the sent one. Noon at ngayon, pinagtatalunan at pinag-aagawa ng titulo na Kristo o pagiging Mesyas o ang pagliligtas. Ngunit kailangan nating igit ang binabanggit na ang sinugo na Kristo ay walang iba kundi si Jesus. Ang Grego, ho Christos, sa Grego, sa Hebreo, Yeshua HaMashiach, ang Mesyas na tagapagligtas. Nasa Mateo 1:21 at Lucas 2:21 na tinawag ang kanyang pangalang Jesus. Yeshua sa Hebreo, nang ibig sabihin, ang Panginoon na kaligtasan. Sa Lucas 2:11, ang tagapagligtas, ang Kristo na Panginoon. Sa Gawa 4:10-12, na sa kanginumang iba'y walang kaligtasan sapagkat walang ibang pangalan na siyang sa silong ng langit ay binigay sa mga tao na sukat nating ikaligtas. Paulit-ulit na binabanggit at ginigit ang pag-ibig ng Diyos sa mga nangasusulat at maliwanag. Ipinakita, ipinadama. Talagang pinatotohanan, pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa pamagitan ng pagparito ng Kristo na si Jesus, ang Panginoon at tagapagligtas. Anong totoong dahilan ng kanyang pagkaparito at pagkasugo? Ito ang mga ilang talata. Unang 1:4-14 upang maging tagapagligtas ng sanglibutan. 1:3-17 upang ang sanglibutan ay maligtas sa pamamagitan niya. Unang 1:3-16 upang kanyang ibigay ang kanyang buhay dahil sa atin. Unang 1:4-10 upang maging pampalubag loob sa ating mga kasalanan
Ibig sabihin po ng pampalubag loob doon ay hilamos sa wikang Grego. Na ibig sabihin ay pampalubag, pampakalma, pangalis ng galit ng Diyos sa ating mga kasalanan. At unang 1:4-9, upang tayo mabuhay sa pamamagitan niya. 1:3 upang magkaroon tayo, hindi tayo mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang gan. Marami pang talata. Ang sinasabi, Tito 3:4-7, at iba pang bahagi ng banal na kasulatan na mababasa ang dahilan kung bakit si Kristo Jesus ay naparito sa sanglibutan ito. Walang ibang dahilan maliban sa kaligtasan ng sangkatauhan. Subalit, maligtas saan? Sang kaligtasan? Palagi sinasabi, naririnig at nababanggit ang kaligtasan. Pinag-uusapan, pinagtatalunan, pinag-aagawan. Kaya nga luha na malaga na malaman at maunawaan ang pinag-uusapan na kaligtasan na mababasa sa Biblia. Pangkaraniwan na kasing napapag-usapan kapag ang kaligtasan ay nababanggit, isang nangingibabaw kaagad sa ating isipan na yung kaligtasan sa kasalanan, kaligtasan sa kamatayan. Ngunit hindi pinag-uusapan ang kaligtasan sa galit ng Diyos. At dito, sa ating talatang batayan, pinag-isa ni Pablo na apostol ang pag-ibig ng Diyos at maging ang pagkagalit ng Diyos. Hindi ko na hindi ko na malawak pang tatalakayin sa inyo tungkol sa pag-ibig ng Diyos. Ito naman ay pangkaraniwang tinatalakay. Wala tayong marinig, lalo na sa panahon natin ngayon. Walang gustong marinig ang tao kundi yung Diyos na mabuti. Yung Diyos na mawain, ang Diyos na mapagbiyaya, ang Diyos na mapagpala. Ang Diyos na mayaman sa biyaya. At marami ang nag-iisip at ayaw maniwala na sa pagsasabing, ang Diyos ba ay Diyos na nagagalit? Ayaw nilang tanggapin yun. Hindi abot ng kanilang makitid na pag-iisip. At sa kanilang pangatwiran, hindi magagawa ng Diyos ng pag-ibig na magalit. Para bagang pinalalabas sa pagiging ang Diyos na maibigin at hindi magagalitin ay parang tuloy pinalalabas ang isang mahinang Diyos at hindi makapangyarihan. Ngunit, ang Biblia mismo ang magsasabi. Dito mismo, sa talatang ating batayan, kung paanong binanggit ang pag-ibig ng Diyos, kalinsabay, sinambit ang pagkagalit ng Diyos. Kaya ito ang mas bibigyan ko ng pagkakataon na malawig nating pag-usapan sapagkat bihira na pag-usapan ng paksang tungkol sa galit ng Diyos. Baka wala na ngang nagpapahayag tungkol sa galit ng Diyos. Bihira o kaya'y baka wala. Ating mabuting pansinin ng pagkagalit ng Diyos. Ang tanong, ang Diyos, mababasa ba sa Biblia
na binabanggit na nagagalit? Oo, ang sabi ng Panginoon naman, hindi. Ang Diyos ay pag-ibig. Hindi siya Diyos na nagagalit. Kaya nga hindi kinatatakutan ng Diyos ng marami. Naalala kong sinabi ng Biblia na ang Diyos ay hindi napapabiro. God is not mocked. Sa wikang Kastila, Dios no sean burlados o burladeros. Hindi maaring gawing katatawanan ng Diyos. Hindi maaring biru-biruin ng Diyos. Yeah. Sa panahon natin ngayon, kahit na sa mga iglesyang Kristiyano, ang pakikitungo sa Diyos ay nakakalungkot na sabihin, parang ang Diyos ay isang pangkaraniwan na lamang na nilalang na kagaya ng tao. Mababa ang tingin. Ang Diyos hindi maaring biru-biruin. God cannot be mocked. Nung pa lang sa pangusap na yon ay isang nagpapahiwatig na kakaiba ang Diyos. Hindi siya kagaya ng tao. Kailangan nating hindi gawing biro ang pagkilala sa Diyos, kundi maging seryoso tayo kung sino ang ating Diyos. Ang Diyos, mababasa ba sa Biblia na binabanggit na nagagalit? Ito ang tuwirang kasagutan. Mga awit, 7:11, 12:13. Anong sabi? Ang Diyos ay matuwid na hukom. Oo, Diyos na may galit. Ang Diyos daw ay Diyos na may galit sa masama araw-araw. O sinong nagsasabing hindi nagagalit ang Diyos? Makakabasa ng maraming mga limbawa sa maraming bahagi ng Biblia na makikita at ipinatatalos ang Diyos ay nababanggit na nagagalit. Sinasabi sa pagsusuri, makakasumpong kayo, makakabasa kayo nitong mga talata sa Biblia ng halos 500 hanggang 600 mga talata na nagpapamalas ng pagkagalit ng Diyos. Ganun karami ang sinasabi sa pagsusuri tungkol sa galit ng Diyos, the wrath of God, the fury of the Lord. Kaya hindi ko alam kung bakit iniiwas ang pag-usapan nito. At para bagang ayaw banggitin ng Diyos ay nagagalit. Ngunit, tulad ng aking nabanggit, mayroon daw 500 hanggang 6 na talata sa Biblia. Mababasang ang galit ng Diyos. Di na ako nagkaroon ng pagkakataon na isulat lahat ang mga talatang ito. Magkasya tayo sa isang talata lamang na aking binanggit sa mga awit 7:11, 12:13, na ang Diyos ay matuwid na hukom. Oo, Diyos na may galit sa masama araw-araw. 3 bagay lamang ang nakaugnay sa galit ng Diyos ang nais kong ibahagi sa inyo. Ngunit kung tutusin, napakalawak ng paksang ito. Nakakalat sa maraming bahagi ng kasulatan. Hindi lamang pinapansin, kundi ayaw tanggapin.
ang bagay na kaugnay sa galit ng Diyos. Alam po ba ninyo kung talagang aaminin at tatanggapin ng isa na ang Diyos ay nagagalit at may kinagagalitan, wala sigurong mangangahas na biru-biruin ng Diyos, kundi seseryosuin sa kanyang buhay ang Diyos. Hindi ko nababanggitin, kayo rin na rin ang nagbabasa ng Biblia. Marami ring mga utos o kautusan sa kasulatan na nag-uutos na matakot sa Diyos. At ito ang isang bagay na nawawala sa ating kapanahunan. Pagdating, wika nga ni Apostol Pablo, darating ang panahong masama na kung saan ang tao ay hindi na maibigin sa Diyos, hindi na matatakutin sa Diyos. At wala ng turing. Tatlong bagay ang nais ko lamang ibahagi sa atin tungkol sa kagalitan ng Diyos. Tungkol sa ang galit ng Diyos. Una, ang kapahayagan ng kagalitan. Ang kapahayagan ng kagalitan ng Diyos. Roma 1:18 nung sabi, ang poot ng Diyos. Nakita ninyo? May binanggit na poot ng Diyos. The wrath of God. The fury of God. Ay nahahayag mula sa langit laban sa lahat ng lahat na kasamaan at kalikuan ng tao. Nahahayag ang sabi. Kapag titignan niyo ugad na salita ay sa wikang Grego, ang ibig sabihin ay hindi na ito lingid o nalilingid. Hindi na ito nalilihim. Inihayag na, ipinaalam ang galit ng Diyos, ang puwet ng Diyos sa sangkatauhan ng dahil sa kasamaan at kalikuan ng mga tao. Kayo nang magbasa sa kabuuan ng unang kabanata ng Roma at kung saan at ano-ano napupuot ang Diyos. Mas mabuting bawat isa sa atin na ang magsuri upang lubusan nating maunawaan bakit galit ang Diyos. Anong kinagagalit ng Diyos? Kangino nauukol ang galit ng Diyos? At sa anong dahilan at bakit nagagalit ang Diyos? Sa lahat ng kasamaan at kalikuan ng mga tao. Gusto kong umusog sa mas dalawang bagay. Kasi, tulad ng sabi ko, makakabasa kayo ng maraming halimbawa na matatalastas at ipinamalas na nagalit ang Diyos sa iba't ibang pagkakataon, sa iba't ibang paraan. Magkukulang ang ating sandaling ito kung ating hihimayin ang lahat ng mga itong halimbawa na mababasa sa Biblia. Nais kong umusog sa mas ikalawa tungkol sa galit ng Diyos. Ang kabagsikan ng kanyang kagalitan. Exodo 34:6 at bilang 14:18, ganitong sabi. Ang Panginoong Diyos, puspos ng kahabagan, mapagkaloob, at kapansin-pansin sinabi, banayad sa pagkagalit at sagana sa kaawaan at katotohanan. Banayad sa pagkagalit. Slow to anger. Hindi raw kaagad-agad nagagalit ang Diyos. Banayad daw kung magalit ang Diyos.
Sa ibang mga talata sa Biblia, sinasabi, hindi nga nagtutumulin na pakawala ng palaso ng kanyang galit. Isa sa katangian ng Diyos, ang sabi, banayad sa pagkagalit. Ngunit, kung titingnan ninyo at idadagdag ko, Mangawit 35, hindi lamang ang Diyos, ang Panginoong Diyos ay banayad sa pagkagalit, kundi ang sabi ng Mangawit 35, ang kanyang galit ay sandali lamang. Isaiah 54:7-8, ang kanyang galit ay kaunting pag-iinit. Mangawit 78:38, hindi pinupukaw ng buo ang kanyang puot. At Mika 7:18, hindi niya pinananatili ang kanyang galit magpakailanman. Magandang balita. Yeah. Magandang maringgan ng mabagay nito na ang Panginoong Diyos pala ay banayad sa pagkagalit, ang kanyang galit ay sandali lamang, ang kanyang galit ay kaunting pag-iinit, hindi niya pinupukaw ng buo, hindi niya binubuhos ng lubos ang kanyang puot, at hindi niya pinananatili ang kanyang galit ng magpakailanman. Sabi nga ni Jeremias sa kanyang panagoy, Kabanatang 3, nang dahil lamang sa katapatan ng Diyos, nang dahil lamang sa awa, habag ng Diyos, hindi siya nang lilipol kaagad. Banayad sa pagkagalit ng Diyos. Naisipin ninyo mga kapatid, kung hindi banayad sa pagkagalit ng Diyos, sa isang iglap lamang na maaring ang isang tao ay makagawa ng labag sa ibig ng Diyos at hindi makasunod sa kanyang kalooban. Hindi magampanan ang anumang bagay na pinag-uutos o bilin ng Diyos. Sa isang iglap lamang, magagawa ng Diyos na lipulin ang sinuman. Datapwat salamat sapagkat ang sabi, banayad sa pagkagalit. Subalit, ipinababatid din kapag siya ay magalit. Kapag siya nga ay magalit, ang galit nga niya ay inilalarawan sa pananalitang ang mismong Panginoon ang nagpahiwatig ng pagkagalit. Jeremias 21:5, limbawa, ang sabi ng Panginoon, ako sa aking sarili may unat na kamay at may malakas na bisig at sa galit at sa kapusukan at sa malaking pot. Ezekiel 5:13, anong sabi? Ganito magaganap ang aking galit at aking lulubusin ang aking kapusukan. Ezekiel 7:8, ibubugso ang aking kapusukan at gaganapin ang aking galit. Ako ang Panginoon na nananakit. Hoseas 11:9, ang kabangisan ng aking galit. Mika 5:15, ako'y mag-uukol ng paghihiganti sa galit at kapusukan. Ito ba ang Diyos? Nagtataka, marami sabi at nagtatanong, ganito ba ang Diyos? Mga kapatid, ang Diyos mismo nagsalita tungkol sa kanyang galit, tungkol sa kanyang puot,
tungkol sa kanyang paghiganti, tungkol sa kanyang kapusukan. Inilarawan ng propeta Nahum sa Kabanatang 1, 2 at 6 ang ganito. Ang Panginoon ay mapanibughuing Diyos. At sapagkat ang Panginoon ay mapanibughuing Diyos, ay naghihiganti. Ang Panginoon ay naghihiganti at puspos ng kapuotan. Ang Panginoon ay naghihiganti sa kanyang mga kaaway at siya nagtataan ng kapuotan sa kanyang mga kaaway. O ang Panginoon ay banayad sa pagkagalit, datapwat dakila sa kapangyarihan, at sa anumang paraan ay hindi aariing walang sala ang salarin. At papano ang ginagawa ng Panginoon? Ang sabi, ang daan ng Panginoon ay ipo-ipo at sa bagyo, at ang mga ulap ay siyang alabok ng kanyang mga paa. Kanyang sinasaway ang dagat at tinutuyo ang lahat ng ilog. Ang mga bundok ay nanginginig dahil sa kanya, at ang mga burol ay nangatutunaw, at ang lupa ay lumilindol sa kanyang harapan. Oo, ang sanglibutan at ang lahat ng nagsisitahan dito. Kaya ang tanong ng propeta, sino? Sino ang makakatayo sa harap ng kanyang pagkagalit? Sino ang makakatahan sa kabangisan ng kanyang galit? Ang kanyang kapusukan ay sumisigalbong parang apoy, at ang mga malalaking bato ay nangatitibag niya. Upang lalong makita ang bagsik ng galit ng Diyos, mapapag-usapan, ngunit mahaba lamang na talakayan ang may kinalaman sa tinatawag nilang ang kaarawan ng Panginoon, the day of the Lord, na mababasang maliwanag sa kasulatan na darating na mangyayari ang tinakdang araw ng Panginoon, kung paano ito kakikilabutan, kung paano ito'y katatakutan, at napakaraming talata. Hanggang aabot kayo sa huling aklat ng Biblia, ang Apokalipsis, na nagpapahayag na matingkad ng araw ng Panginoon. At muli-muli ay tinatanong, who shall stand the day of the Lord? Sino kayang makakatahan? Ibig sabihin, sino kayang mabubuhay? Sino kayang kayang mabuhay at malampasan ang araw ng Panginoon, na kung saan ang bagsik ng kanyang galit, ang pusok ng kanyang puot, ay mararanasan ng sangkatauhan. Hindi ko na masyadong malawig na tatalakayin nito ang kabagsikan ng kagalitan ng Panginoon. Ngunit tama na ating malaman at maunawa, nagagalit ang Diyos. Marunong magalit ang Diyos. May galit ang Diyos. Mga kapatid na mga pinakaibig. Iwasan man natin, ayaw man natin tanggapin, ayaw man natin kilalanin, ngunit ang Diyos ay Diyos na may pagkagalit din. Hindi lamang Diyos ng pag-ibig, na siyang gusto lamang marinig ng marami, at iniiwasang marinig ang galit ng Diyos. Hindi ko na palalawigin sapagkat alam kong sapat na upang tayo'y mahintatakutan, upang tayo'y kilabutan, na malaman at maunawaan
ng Diyos ay may galit din. Upang huwag nawa tayong magpawalang halaga sa Diyos. Na parang kayang-kaya nating baliwalahin ang Diyos, kaya-kaya nating isaintabi ang Diyos, kaya-kaya nating biruin ang Diyos. At tayo magdadahilan, maunawain ng Diyos, mahabagin naman ng Diyos. Sagana naman kung magbiyaya ang Diyos. Siya nga ay mapagpala. Mga kapatid, isang bahagi lang yon ng katotohanan. Ang pag-ibig ng Diyos. Meron din siyang pagkagalit ang Diyos. Lalo na, pagkatapos na ipadama, ipakita, matalastas at ipinaranas ang pag-ibig ng Diyos, at babaliwalain ang nakita nating mga talata na nauna kung paano inihayag ang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ang sakripisyo ni Kristo na siyang ginawa at ibinigay na paraan ng Diyos sa kaligtasan. At kung sakaling ito'y babaliwalahin, yuyurakan ang ginawa at pagkawalang bahala sa ginawa ni Kristo Jesus na pag-alay ng kanyang buhay, ano sa palagay ninyo ang kasunod? Pag-ibig pa rin ng Diyos o ang kanyang pagkagalit? Ay makita ninyo si Apostol Pablo mismo dito sa dating talatang batayan, pinag-ugnay niya ang pag-ibig ng Diyos. Ang pag-ibig ng Diyos na kung saan ay namatay si Kristo Jesus para sa ating kasalanan upang mapaglubag ang galit ng Diyos, ang puot ng Diyos sa kasalanan ng sa katawan. Upang mapakalma, baka mas maintindi natin, salitang mapakalma, mapayapa ang galit ng Diyos. Maampat ang galit ng Diyos. Dahil sa kasalanan na si Kristo mismo, Jesus ang siyang nagbayad para sa atin. Naging pampalubag loob. Ngunit, pagkatapos nito, pagkatapos ng mahabang panahon na nangyari ang pagsasakripisyo ni Kristo, ang pag-aalay niya ng buhay at ito'y babaliwalahin, ano sa palagay ninyo ang mangyayaring kasunod? Anong sabi ng ating talatang batayan? Upang maligtas tayo sa galit ng Diyos. Inuna yung pag-ibig ng Diyos. Ngunit kapag yung pag-ibig ng Diyos ay babaliwalahin ng sino man, isinunod, maliligtas sa galit ng Diyos. Maliligtas ba sa galit ng Diyos ang magwawalang bahala sa pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus? Hindi, yun ang sinasabi. Katapos ng pag-ibig ng Diyos, kasunod ang pagkagalit ng Diyos. Kung babaliwalahin ang ginawang sakripisyo ni Kristo Jesus. Kaya yung katlong bahagi at huli na nais kong ihatid sa ating kaunawaan ay ang kaligtasan sa kagalitan. Hindi gaanong binibigyan nito ng pansin kapag pinag-uusapan ang usapang kaligtasan. Hindi na babanggit ang talatang ito. Ang madalas at pangkaraniwang binabanggit na kaligtasan ay kaligtasan sa kasalanan.
kaligtasan sa kabayaran ng kasalanan, ang kamatayan. Ngunit maliwanag at matingkad sa talatang batayan, ang pinag-uusapang kaligtasan ay kaligtasan sa galit ng Diyos. Merong mga nagsasabi na tanging sa unang tipan lamang masusumpungan ang binabanggit na galit ng Diyos at para bagang ito'y nakaraan na ng kaganapan. Ngunit mababatid kahit sa ikalawang tipan ay makakabasa ng paalala. Gaya halimbawa, dito rin sa sulat ni Apostol Pablo sa Roma 11:22. Anong sabi? At ito ang naging paksa natin kung kayo hindi nakalimot sa mga nakaraan nating mga pagharap at pag-usap. Ang Roma 11:22 na sinasabi, masdan mo nga. Yung saltang masdan sa talatang ito'y ibig sabihin pakatandaan. Baka sakaling nalilimutan. Baka sakaling nawawaglit sa ating mga pag-iisip. Alin? Ang kabutihan ng Diyos. Hindi lamang yon. Ang tatandaan, ang mamasdan, kundi ang kabagsikan ng Diyos. May kabutihan ng Diyos, may kabagsikan ng Diyos. May pag-ibig ang Diyos, may galit ang Diyos. Mapag-unawa na pinapaalala na masdan, pakatandaan, hindi lamang ang kabutihan ng Diyos, kundi talagang pati ang kabagsikan ng Diyos. Maring magandang mangibabaw sa ating isipan ng isang katanungan na kagaya nito. Kailangan ba nakatakutan ng kabagsikan ng Diyos? Talaga bang nakakatakot ang bagsik ng galit ng Diyos? Walang ibang nagturo, kundi ang ating Panginoon, si Kristo Jesus, sa Lucas 12:4-5. Sa bagong tipan nito, anong sabi? Huwag kayong mga takot sa mga pumapatay ng katawan, na pagkatapos niyan ay wala na silang magagawa. Datapwat ipinagpapauna ko sa inyo kung sino ang inyong katatakutan. Katakutan ninyo yaong pagkatapos na pumatay ay may kapangyarihang magbulid sa impyerno. Tunay, sinasabi ko sa inyo, siya, ang Diyos ang tinutukoy. Siya nga ang inyong katakutan. Marami pang talata sa Biblia ang nagsasabing dapat katakutan ng Diyos. Taliwas sa ating kapanahunan, nabibihira siguro kakaunti ang natatakot pa sa Diyos. Wala tayong marinig sa ating kapanahunan, kundi ang pamumusong, ang paglapastangan sa Diyos, ang pagkawalang bahala sa pangalan ng Diyos. Ang pagsasaintabi na para bagang ang Diyos ay maaari lamang ilagay sa gilid at sa tabi, na para bagang ang Diyos ay walang kakayahan ni kapangyarihan na makialam sa buhay ng bawat isa. Na para bagang ang tao ikakayanin niya ang Diyos at walang magagawang Diyos. Ang sabi nga ng Hebreo 10:34, kakilakilabot na bagay ang mahulog. Saan? Sa bangin? Sa disgrasya? Sa kamatayan? Kasamaan? Hindi. Ang sabi, kakilakilabot na bagay ang mahulog sa kamay ng Diyos.
Hebreo 12:29, sapagkat ang Diyos natin ay isang apoy na mamumugnaw. Kaya ang talatang batayan natin ay matingkad na inihayag kung saan naman ang kailangan na kaligtasan. Kasi kapag ang kaligtasan na pinag-uusapan ay iugnay lamang sa kasalanan, ay hindi masyadong pinapansin ng tao yan. Kasi parang ang kasalanan, walang anumang bagay yan. At hindi kailangan ng tao na maligtas sa kasalanan. Kapag ang kaligtasan ay iugnay sa kamatayan bilang kabayaran ng kasalanan, maaaring sabihin din ng iba, lahat naman ay nangamamatay. Di sa mga lahat ay nagbabayad ng kasalanan. Kaya wala lang. Ngunit, kung ang ginigiit at binabanggit sa talata na mababasa, ang kaligtasan ay dapat pagkaligtas sa galit ng Diyos. Dapat na manuot sa ating mga loob. Dapat magdala ng takot na kailangan makaiwas, na kailangan makatakas, kailangan maligtas sa galit ng Diyos sapagkat, gagaya ng aking mga naunang nabanggit, mabagsik ang galit ng Diyos. Mabagsik kung magalit ang Diyos. Nag-aapoy ang kanyang puot. Nabanggit ng propeta na nauna, ginagamit ng galit ng Diyos ang unos, ang bagyo, ang hangin, ang lindol, at lahat ng mga bagay na nasa kapangyarihan ng Diyos na maaaring magdala ng kahihintakutan sa tao. Mga kapatid, kung akin pangilalahad sa inyo ang mga mangyayari sa darating na kapanahunan kapag ang araw ng Panginoon ay darating, when the wrath of God shall be manifested, the day of the Lord, the fury of the Lord, yung galit at puot ng Diyos. Ang sabi nga, sa aklat ng Apokalipsis, kapag napuno ng saro ng galit ng Diyos, ay ibubuhos. Mahari sigurong ang nararanasan natin sa kapanahunan ng mga kasamaan ay tilamsik lamang ng galit ng Diyos. Hindi pa ang lubos na kapunuan ng saro ng kanyang kagalitan. Konting uga pa lamang naman ng lindol yan. Konting hampas pa lamang naman ng unos, ng hangin, ng bagyo, at konting pag-iingay lamang ng kulog, at pagwasak ng langit ng kidlat, ang nararanasan natin. At kaunting pag-uga lamang ng patibayan ng lupa. Hindi pa siguro napupuno ang saro ng galit ng Diyos. Ngunit darating yan ayon sa itinakda ng mga hula. Ang katanungan dapat nating paghandaan, paano tayo makakatakas, makakaiwas, maliligtas sa galit na darating na sinasabi ng Biblia. Dito, sa kagalitan ng Diyos, higit nating kailangan ang kaligtasan. Minsan, takot na takot tayo pag magalit sa atin ng isang tao. Kinatatakutan natin na tayo'y kagalitan ng isang kapwa lamang natin tao. Subalit, bakit hindi tayo nangangatal sa takot kung ang Diyos ay ang magalit? Mga kapatid, kulang ang ating isipan. Di kayang ilarawan ng ating tukhang mga pag-iisip
di kayang liripin, di kayang tarukin. Kung talagang uusayin natin at aalamin, paano maggalit ang Diyos. Huwag nawa na mangyari sa atin ang galit ng Diyos ay maranasan. Paano tayo mga liligtas sa galit ng Diyos? Gaano katotoo na kailangan ng kaligtasan sa binabanggit na galit ng Diyos? Kung bakit ito'y lubhang mahalaga sapagkat kinakailangan pa. Hindi ba? Gaya ng sinabi ng ating talatang batayan na si Kristo'y mamatay dahil sa atin. Kung gaano kakailangan na maligtas sa galit ng Diyos, isipin ninyo, ang kapalit, kinailangang mamatay si Jesus. Mag-alay ng kanyang buhay, maging pampalubag loob lamang sa Diyos, upang mapayapa lamang ang galit ng Diyos, upang mapakalma ang kapuotan ng Diyos. Kinailangan pang si Jesus ay mamatay. Kinailangan pang ang buhay niya ang ibigay alang-alang sa atin. Maligtas lamang tayo sa galit ng Diyos. Kaya hindi, titignan ninyong mabuti, titimbangin ninyong mabuti. Hindi napakaliit na bagay, hindi napakagaang bagay ang galit ng Diyos. Ng Diyos mismo, ang sabi sa mga nauna nating mga talata, nang dahil lamang sa pag-ibig ng Diyos. Isinugo si Kristo Jesus upang kung tayo ay aariging ganap, upang sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo, ay tuturing tayo ng Diyos na para bagang hindi nagkasala o wala ng sala. Na para bagang sa pamagitan ni Kristo Jesus na nagbayad ng kabayaran ng kasalanan at kapatawaran ng kasalanan, may turing lamang tayong karapat-dapat sa Diyos ang hindi makaranas ng galit at kanyang puot. Roma 5:8-9 nung sabi, mga liligtas tayo sa galit ng Diyos sa pamagitan ni Kristo Jesus na namatay dahil sa atin. Walang ibang paraan. Unang 1:4-10, ang sabi narito ang pag-ibig. Hindi dahil sa tayo umibig sa Diyos, kundi ang Diyos ang umibig sa atin at sinugo ang kanyang anak na pampalubag sa ating mga kasalanan. Unang 1:2, si Jesucristo ang matuwid. Siya ang pampalubag loob sa ating mga kasalanan at hindi lamang sa ating mga kasalanan, kundi ng buong sanglibutan din naman. Gaya ng sanabi ko, ang salitang pampalubag loob, propitiation for our sins, ay ang Gregong hilamos, to appease, to render favorable. Ang salitang hilasmos sa mga Grego na mga pagano noong unang araw, sapagkat may paniniwala sila ng kanilang Diyos ay upang huwag magalit sa kanila at magparusa sa kanila, naghahandog sila. Inahandugan nila ang kanilang mga dioses upang ang kasihan sila ng kanilang mga dioses, kalugdan sila at huwag silang paranasan ng kasamaan o ng kagalitan, mapawi ang galit ng kanilang Diyos. Yun ang kaugaliang mga pagano.
ng mga Grego. Doon kinuha po yung salitang hilasmos, pampalubag loob. Para bagang nag-aalay sila sa kanilang mga Diyos upang ang Diyos nila'y malugod sa kanila. At kung minsan yun din ang mali na kaisipan ng marami kahit na ng mga Kristiyano, na para bagang kinakailangan natin ang Diyos ay handugan, para bagang ang Diyos ay kailangan nating magkaloob, ang Diyos ay para bagang kailangan natin na gawin ang lahat ng mabagay upang tayo'y kasihan. Ngunit ang totoo, ang Diyos mismo ang gumawa ng paghahandog. Inihandog niya mismo ang kanyang bugtong na anak na si Kristo Jesus upang mapayapa lamang ang ugnayan ng Diyos at ng tao. At ito ang kaibahan ng pananampalatayang Kristyanismo sa ibang mga reliyon sa buong mundo. Sapagkat ang mga ibang reliyon sa buong mundo, mga malalaking reliyon, pumili kayo hanggang 5. Iisa ang kanilang paniniwala upang mapanumbalik, pagkaroon ng religare o religion sa wikang Latin, religare, mapanumbalik ang nagkaagwat na ugnayan ng Diyos at ng tao. Kailangang gumawa sila ng paraan, kailangang gumawa sila ng daan upang sila'y kalugdan ng Diyos at pawin ang galit ng Diyos sa kasamaan. Ngunit sa pananampalatayang Kristyanismo ay kakaiba. Ang Diyos mismo ang gumawang paraan. Ang Diyos mismo, ang sabi nga sa Teoloya, God is stooped down. Ang Diyos ang para bagang yumuko, umabot sa tao at hindi ang tao ang maabot sa Diyos, gaya ng mga relihiyon sa mundo, upang mapanumbalik ang relasyon ng Diyos at ng tao. At itong binibigyan natin ng mahalagang pansin at malaking diin sa kawan ng Panginoon. Yung relasyon sa Panginoon ng pinakamalaki. Sapagkat kung titingnan ninyo ang mga talata na sinasabi, pinagtagubili ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na nang tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay dahil sa atin. Lubha, pangayong inaaring ganap, meron tayong kapayapaan sa Diyos sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Nakita niyo? Meron lamang kapayapaan sa pagitan ng Diyos at ng tao. Merong magandang ugnayan, payapang ugnayan sa pamagitan ni Kristo Jesus. Sapagkat nung tayo'y mga kaaway, ay pinagkasundo tayo sa Diyos sa pamagitan ng kamatayan ng kanyang anak. At lubha pa ngayong nangagkakasundo na, ay mga liligtas tayo sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Sa pamagitan niya ay tinamo natin ngayon ang pagkakasundo. Pinatunayan din yan sa 2 Korinto 5:19. Ang Diyos kay Kristo ay pinakipagkasundo ang sanglibutan sa Kanya rin, na hindi binibilang sa kanila ang kanilang mga kasalanan. Unang Tesalonica 1:10. Kaya naman ito ang ating inihintay na pag-asa mula sa langit. Si Jesus ang nagligtas sa atin o magliligtas sa atin mula sa galit na darating. Unang Tesalonica 5:2, ang pagdating ng kaarawan ng Panginoon, the day of the Lord. Anong sabi? Sa araw na yon, ayon sa unang Tesalonica 5:9, tayo'y hindi itinalaga ng Diyos sa galit, kundi sa pagtadamo ng pagkaligtas sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, na namatay dahil sa atin upang tayo'y sa gising
o tuloko. Ibig sabihin, kung tayo man ay buhay o patay, ay mga bubuhay tayong kasama niya. Ito po ang katiyakan ng kaligtasan. At ito'y matatamo lamang sa pamagitan ni Kristo Jesus. Sapagkat siyang pampalubag, nagpakalma, nagpayapa ng galit ng Diyos. At kung tayo sa ating pananampalataya kay Jesus, sa gayoy, hindi tayo nakatalaga sa galit ng Diyos. We are no longer appointed to the wrath of God. Hindi na tayo nakatalaga na naghihintay sa galit na darating ng Diyos, kundi magtamo ng kaligtasan sa pamagitan ni Kristo Jesus. Subalit, paano yung hindi sasampalataya kay Jesus, ang Kristo? Ang Yesus o Kristos, ang Yeshua HaMashiach. Anong naghihintay sa mga hindi sumasampalataya kay Jesus na Kristo at Panginoon? 1:3-16-17, anong sabi? Ang sino mang sa Kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat hindi sinugo ng Diyos ang kanyang anak sa sanglibutan upang hatulan ng sanglibutan, kundi upang ang sanglibutan ay maligtas sa pamamagitan niya. 1:36, mas lalong matingkad. Ang sumasampalataya kay Kristo Jesus ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi tumatalima kay Kristo Jesus ay hindi makakakita ng buhay. At kung hindi makakakita ng buhay, ano ang nasa kanya? Ang poot ng Diyos ay sumasa kanya. Kaya mga kapatid, hindi magandang bagay na baliwalahin si Kristo Jesus, kagaya ng pagbabaliwala sa ating panahon, kung paano nilalait, kinukutya itong Jesus, kung paano ibinababa at para bang walang halaga itong si Jesus. Ang sinasabi ng Biblia, ang hindi tumatalima sa Kanya, ang hindi sumasampalataya kay Kristo Jesus, hindi makakakita ng buhay, mapapahamak, at ang poot ng Diyos ay sumasa Kanya. Hindi ba? Ang sabi rin ng 2 Tesalonica 1:7-9, sa pagkahayag ng Panginoong Hesus mula sa langit, nakasama ang mga anghel ng kanyang kapangyarihan na nagniningas ng apoy, maghihiganti sa hindi nagsisikilala sa Diyos at sa kanila na hindi nagsisitalima sa ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus. Sila ang tatanggap ng kaparusahan na walang hanggang kapamakan mula sa harapan ng Panginoon, mula sa kaluwalhatian ng kanyang kapangyarihan. Idinagdag pa ng Hebreo 10:27 at 30 ang ganito: isang kakikilakilabot na paghihintay sa paghukom at isang kabangisan ng apoy na lalamon sa mga kaaway. Ang sabi, yung magpawalang halaga sa kautusan ni Moses, sa patutunan 2 o 3 saksi, ang sabi, mamamatay na walang sala. Subalit gaano kayang higpit na parusa sa akala ninyo ang ihahatol ng Diyos doon sa yumuyurak kay Kristo Jesus. Ano kaya ang higpit ng parusa ang ihahatol ng Diyos doon sa tumatapak, nagwawalang bahala, ayaw maniwala kay Kristo Jesus? Siya ang nagsabing, ang Diyos, akin ang paghiganti. Ako ang gaganti, ang sabi ng Panginoon. Kaya mga kapatid, walang
halaga. Nagdiriwang sa buong linggo sa sakripisyo ni Kristo Jesus. Ngunit kung hindi ito makatotohanan na bibigyang halaga sa buhay ng bawat isa, kung hindi talagang bibigyang halaga si Kristo Jesus at ang sakripisyo na kanyang ibinigay sa buhay, para lamang siyang tinatapakan, para lamang siyang walang halaga. Ano? Tradisyon lamang? Ano? Pakikisabay lamang sa agos ng panahon? Ano? Pagiging kagaya-gaya lamang ba sa pagdiriwang ng Semana Santa? Mga kapatid, napakabigat na bagay, napakabigat na parusa ang ihahatol sa yumuyurak kay Kristo Jesus. Ibig sabihin yung tinatapakan lang, yung parang wala siyang halaga, parang walang kwenta ang ginawa niyang sakripisyo, parang walang halaga ang buhay na kanyang inialay, parang niwawalang bahala ang pag-ibig ng Diyos. At kung niwawalang halaga ang pag-ibig ng Diyos na ipinakita, ipinadama, pinatunayan, pinatotohanan kay Kristo Jesus nating Panginoon, kung ito'y magiging walang silbi, hindi na ang pag-ibig ng Diyos ang kasunod, kundi ang pagkagalit ng Diyos. Parang sinasabi, ginawa na ng Diyos ang lahat. Ang Diyos na mismong gumawa ng paraan upang maging payapa ang Diyos at ang tao sa kanilang pagitan, sa kanilang ugnayan. Upang yung malawak na agwat, pagkakasira ng relasyon ng Diyos at ng tao, ay muling magkasundo, muling manambalik, muling magkaroon ng kapayapaan at hindi na magkaaway sa pamagitan ni Kristo Jesus na tumayo sa pagitan at magkaroon ng pagkakasundo ang Diyos at ng tao. Kung ito'y babaliwalahin, ang sabi nga ng Hebreo, wala nang hain pa. Wala nang magagawa pa, kundi kakilakilabot na paghihintay sa paghukom at kabangisan ng apoy na lalamon sa mga hindi kumikilala sa Diyos at kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Sa aking pagwawakas, mga kapatid, may panawagan na pamanhikan. Sa 2 Korinto 5:10-11, sabi, sapagkat tayong lahat ay kinakailangang mahayag sa harapan ng hukuman ni Kristo. And this should become more serious to consider. Upang siguro lalo nating ito'y paghandaan, upang siguro lalo nating itong seryosoin, nang sinasabi, lahat tayo'y kinakailangang humarap sa hukuman sa ating kinagagalawang lipunan. Alam nating hindi biro-biro. Hindi po ba? Ang tayo'y makasuhan. Ang tayo'y makatanggap ng panawagan, ng subpina upang humarap sa isang korte. Siguro lalo tayong maglaan ng pagkakataon, isaalang-alang na mabuti ang inaharap na tayo'y haharap sa hukuman ng Panginoon. At yamang tignan niyo yung karugtong, sapagkat tayong lahat ay kinakailangang mahayag sa harapan ng hukuman ni Kristo upang tumanggap ang bawat isa ng mga bagay na ginawa sa pamagitan ng katawan ayon sa ginawa niya maging mabuti o masama.
Yamang nalalaman nga ang pagkatakot sa Panginoon. Sa Ingles, ganitong sinasabi, knowing the terror of the Lord. If we are conscious enough, mindful of the terror of the Lord, kung talagang tayo po'y nakakaalaman, nakakaunawa ng bagsik ng init, ng galit ng Diyos, ng puspos niyang poot, kung nalalaman natin na nakakatakot ang Panginoon, ay aming hinihikayat ang mga tao, ang sabi, at karugtong ang 2 Korinto 5:20, na kayo ay makipagkasundo sa Diyos. That you be reconciled to God. Habang may pagkakataon, parang sinasabi nitong panawagan na pamanhikan, habang nabibinbin ang galit ng Diyos na paparating. Samantalang banayad ang Diyos sa pagkagalit at hindi pinakakawalan na maliksi ang kanyang palaso ng galit. Ay habang hindi napupuno ang saro ng galit ng Diyos upang ibuhos, makipagkasundo sa Diyos. Ang sabi ng talatang nabanggit. Yamang nalalaman ninyo ang Panginoon ay mabagsik. Yamang nakakatakot ang Panginoon. Noong unang panahon, pag pinag-uusapan ng Diyos, ang tao ay nanginginig. Ang tao ay kinikilabutan. Ang tao ay nahihintakutan. Pero ngayon, kahit mabanggit ang Diyos, parang baliwala. Dahil hindi nila nakikita. Dahil hindi nila napapagunawa ang bagsik ng galit ng Diyos. Kaya siguro, napakahalaga sa atin sa araw na ito na hindi lamang sa pagdiriwang ng buong sangkakristyanuhan ng pag-ibig ng Diyos, maganda rin maging paalala sa atin ang kagalitan ng Diyos, ang pagkagalit ng Diyos. Na mayroon din poot ang Diyos. Nagagalit din ang Diyos. At ano pang naghihintay pagkatapos ng pag-ibig ng Diyos ay mapatunayan, maranasan sa pamagitan ni Kristo Jesus, at pagkatapos nito ay baliwalahin at mawala ng halaga, naghihintay na lamang ang kasunod, ang pagkagalit ng Diyos. Mga kapatid, namamanhik ako sa inyo. Makipagkasundo sa Diyos, sabi ng kasulatan. Yamang nakakatakot ang Panginoon. Kaya tayo, paulit-ulit, binabanggit dito sa kawan ng Panginoon, ang ating batayan na katuruan, relasyon sa Panginoon, ang pinakamalaga. Ang pagkakaroon ng pakikipagkasundo sa Diyos, hindi pakikipag-alit sa Diyos, hindi pakikipag-away sa Diyos. Ang pakikipag-ugnay, pagkakaroon ng relasyon sa Panginoon ang pinakamalaga. Upang makaiwas, upang makatakas, maligtas sa galit ng Diyos. Tayo pong lahat ay tumayo sumandali. Isa alang-alang nawa nating mabuti. Ang pahayag sa atin ng Panginoon
ang pagpapaalala hindi lamang ng pag-ibig ng Diyos, kundi maging ang pagkagalit ng Diyos. Isaayos natin ang ating mga sarili sa harapan ng Diyos. Ayusin natin ang ating pakikipagrelasyon sa Diyos, ang pakikipagrelasyon sa Panginoon. Totohanin natin, seryosohin natin at huwag na natin gawing biro-biro. Dahil ang Diyos hindi napapabiro. Maging makatotohanan tayo mga kapatid ng mga pinakaiibig sa harapan ng Diyos. Nagsusumamo ako. Aming Panginoon at aming Diyos, kinikilala po namin ang iyong kapangyarihan. Kinikilala po namin ang kabagsikan ng iyong kagalitan. Kung paanong ikaw ay mapuot at magiganti sa mga masama. Panginoon, salamat po sa pagpapaalala mo sa amin. Upang sa gayon, ngayon pa'y may pagkakataon, makipagkasundo kami sa iyo. Makipag-ayos kami ng aming mga buhay sa iyong harapan. Na ngayon pa itiyakin namin na kami hindi daranas ng iyong galit, kundi ng pagkaligtas sa pamagitan ni Kristo Jesus naming Panginoon. Nakakahalina na marinig ang pag-ibig mo, aming Diyos. Nakamamangha kung paanong inibig mo kami. At kung paanong isinakripisyo mo si Kristo Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas para sa amin. Upang siyang umako ng aming mga kasalanan at kami ang magtamo ng pagpapatawad. Upang huwag kaming mapahamak sa kaparusahang walang gan, kundi magtamasa ng buhay na walang gan. Upang kami huwag maitalaga sa galit ng Diyos, kundi kami maligtas sa galit ng Diyos. Panginoon, magkaroon nawa kami ng lubusang pagkakataon na makatotohanang ayusin ang aming buhay sa iyong harapan. Ayusin ang aming pakikipagrelasyon sa iyo at gawing makatotohanan. At maranasan namin sa buhay ang pakikipagpayapa sa Diyos at pagtatamasa ng kanyang pagpapala. Narito kami, Panginoon. Narito kami upang tulungan mo kami ayusin ang buhay namin at ang aming pakikipagrelasyon sa iyo. Ayaw po namin, Panginoon, na maranasan ang inilalaang mong kagalitan, ang bagsik ng galit mo, ang puot mo sa iyong mga kaaway, sa mga hindi tumatalima sa iyo, sa mga hindi umaayon sa iyong ibig, sa mga hindi gumagawa ng iyong kalooban o kung anong gusto mo na mabuti para sa amin. Sinasabi ng iyong salita na hindi mo ibig ng sino man ay mapahamak, kundi maligtas.
At yan din nawa ang aming dalangin sa sandaling ito. Hindi lamang kami, kundi pati ang aming mga mahal sa buhay, kundi pati yung aming mga iniibig at malapit sa amin, sa aming mga buhay. Kasama namin silang idinadalangin na kung paano kami, Panginoon, ay hindi mo itatalaga sa bangis ng iyong galit, ng kaparusahang walang hanggan, kundi ng pagtatamasa ng buhay na walang hanggan sa iyong piling kung saan ka naroon ay doon kami. Pinamamanhik namin maging ang aming mga pamilya. Panginoon, ibig din po namin sila'y maligtas sa galit na darating, sa galit ng Diyos. Gumawa ka ng paraan, Panginoon, upang sila'y mahatak sa pananampalataya. Gumawa ka ng paraan, Panginoon, kung kinakailangan, naway madala sila sa iyong harapan. Makaalam ng katotohanan, manumbalik sa iyo, makipagkasundo sa iyo, upang makita namin ang aming buong pamilya, ang buong sambahayan namin, pati na ang aming mga kaibigan, pati na mga kababayan, lahat, Panginoon, na siyang ibig mo, ay mga ligtas at huwag makapahamak. Mangyari nawa, Panginoon, sa buhay namin, maranasan namin ang kaligtasan. Dumating nawa ang kaligtasan sa bawat pamilya namin, sa bawat sambahayan namin, at naway maging sa aming bayan, sa aming mga kababayan. Nang sandaling ito ay hindi lamang dahil sa tradisyon, na hindi lamang dahil sa ito'y nakaugalian ang pag-aalala kay Kristo Jesus at ang kanyang sakripisyo, kundi maging makatotohanang maramdaman namin sa aming mga buhay, mangyari sa aming mga buhay, ang ginawang pagliligtas niya sa amin at maging sa aming mga pamilya, sa aming mga sambahayan. At nawa maging sa aming bayan at mga kababayan. Panginoon, hindi namin kayang isipin ang bagsik ng iyong galit. Hindi namin kayang ilarawan sa aming mga isipan ang iyong kung paano ka nagalit, kung paano ka nagiganti, kung paano ka nanlipol, kung paano ka nanakit, kung paano ka pumatay, kung paano gumawa ka lahat ng mga bagay na masama, na pagpaparusa. Ipaunawa mong lubusan sa amin, Panginoon. Hindi namin kakayanin. Hindi kami makakatayo, hindi namin malalampasan ang iyong galit. Kaya naman kami nagsusumamo. Imbis na ang iyong pagkagalit ang maranasan namin, magtamasa kami ng pag-ibig ng Diyos. At ito po ang aming napagpakumbabang dalangin. Amen at amen.